taga-Odini. Palakpakan po natin sila. Hallelujah. Welcome din po kay Pastora at doon sa kay Tutoy, nasa labas ata. Welcome po. Welcome po sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Muli po, in behalf ni Pastor Larry, Pastora Marlene Manuel, andito po ako, bumabati sa inyo ng mapagpalang umaga. Alam po natin na ang layunin ng mga pastor ay sa ikalalago ng ating spiritual na pananampalataya upang tayo ay patuloy na magkaroon ng time na mag-disciple kung tayo ay susunod sa paglago at sa katuruan ng ating iglesia. Basahin po natin yung verse na sabi po doon, palagi kayong magalak, palaging manalangin, at mapagpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus. Kaya sa umaga pong ito, tumayo po tayo po ay manalangin na may pagpapasalamat dahil ito po ang kaloob ng Diyos sa bawat isang sumusunod sa Kanya. Amang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na muli ay magkakaroon kami ng pagkakataong makasamba sa iyo, makadulog sa iyo. Salamat po dahil kayo po ay Diyos na buhay na patuloy namin sinasamba, pinapupurihan. Patuloy, Lord, na dalangin namin ay patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala. Nais po namin na muli magkaroon kami ng malinis na puso, malinis na kaisipan. Upang ito, Panginoon, ay magsisidla ng mga salita na aming maririnig mula kay Pastora. Kaya Lord, kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin sa umagang ito sa kapatawaran ng aming mga nagagawang pagkakasala. Ganon din po, iniimbitahan namin ng banal na Espiritu sa umagang ito. Patuloy ka namin maranasan dahil sinabi po sa iyong salita, kung may 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, andun ka sa kanilang kalagitnaan. Kaya naniwala po kayo, nakikilos po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Mararanasan po namin ang banal na Espiritu. Hipuin niyo po, Panginoong Isus, ang bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, ay makauwi ng tahanan na may kagalakan sapagkat naranasan ka namin, naramdaman namin ang iyong presensya in the name of Jesus. Dahil alam po namin, Panginoon, na kung patuloy kaming mananalangin at sasamba sa iyo, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Kikilos po kayo sa buhay ng bawat isa sa umagang ito, Panginoon. Dahil kayo po, O Lord, ay nagbibigay ng katugunan sa bawat panalangin ng bawat isa sa amin. Sa umaga rin pong ito, Panginoong Isus, patuloy din po namin idinudulog sa iyo ang prayer box na ito na may laman, Panginoon, ng mga kahilingan ng aming mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa mga tinugon mo na. Patunay po ito, Panginoon, na kayo po ay buhay na tumutugon sa aming mga panalangin. Patunay po, Panginoon, na ang salita mo ay buhay, na kung tatawag kami sa iyo, tutugunin mo kami. Papakita mo ang mga bagay na kamangha-mangha na hindi pa namin mga nalalaman. Kaya ang pagsagot mo po, Panginoon, sa mga prayer na ito, Panginoon, ito na yung kamangha-mangha na hindi namin mga nalalaman. Ganon din po, O Lord, sa mga hindi mo pa sinagot, Panginoong Isus. Alam po namin na darating yung araw tutugunin po ang bawat kahilingan ng aming mga kapatid. Hindi ko man po mabanggit ang iba pong mga kahilingan nila. Alam ko po, Panginoon, na alam niyo po ang bawat pangangailangan ng bawat isa sa amin. Kaya ngayon pa lang po, Panginoon, ikiniklaim po namin na sasagutin mo, magiging matagumpay, O Lord, ang aming mga panalangin dahil kayo po ay Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat po, Ama, in Jesus' name, Amen. Patuloy po tayong lumapit sa harapan at samahan po natin ang worship team. Okay, sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Pumunta po tayo sa unahan. Napakasarap ng sambahin at unahin ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Jesus ang Panginoon.
sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. May gagawin ang Diyos sa araw na ito. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y uluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your grace. Yes, you are worthy to be glorified in this place, God. Holy Spirit, come, fill us up with your love. We surrender. You are faithful, Jesus. Come on, we cry out to you, Lord. You are holy, you are holy. We will forever glorify your name. We sing day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. We glorify your name. Let worship arise in our hearts, in this place. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, yes, God, let worship arise. For you deserve it. You are faithful. You are good. You are worthy. You are worthy. You are holy. You are holy, God. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Yes, God, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of all my praises. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Thank you, Jesus, for your grace. You are worthy of it all. Hallelujah. Be glorified. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, God, let this be our prayer, Father God, that you are worthy of it all, Father God. Thank you, Jesus. You are worthy of all our worship. Thank you, Jesus. For you are worthy, Lord, sa lahat ng trials, sa lahat ng napagdadaanan ng bawat isa. You are worthy that we will continue to raise, Father God, kahit na mahirap, Panginoon. For you are worthy to be praised. You are worthy to be glorified. For who can be against us, Father God? For you are for us, Lord. You are before us. You are behind us. Lord, you see our hearts, Father God. And Lord, let worship flood in this place, Lord. For your name be glorified only, Father God. Hallelujah. Come on, let's declare who God is in our lives. For He is worthy to be praised. He is worthy of all our sacrifice. For God is for us. Who can be against us if God is for us? Oh, thank you, Jesus, for we are a sinner. But God, you have loved us
While we are still sinners, God, you saved us. You paid the price. You paid it all at the cross, Father God. That's why we glorify your name. And we will sing holy, holy, holy until you come, Father God. Sa iyong muling pagbabalik, we will glorify your name. For you are worthy, worthy to be praised. Come on, let's sing day and night. Hallelujah. Thank you, Jesus. Day and night. Night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Hallelujah, Jesus, you are worthy. You are worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We exalt, I exalt thee. Come on, we exalt your name. I exalt thee. Thank you, Jesus. I exalt thee. Oh Lord, be lifted up in this place. I exalt thee. Hallelujah. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, we exalt. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, thank you, Jesus. Yes, we exalt you. I exalt thee. Be glorified. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, yes, God, we glorify your name. Let your name be glorified, Jesus. Hallelujah. You are worthy. Thank you, Jesus, Lord. We give you our hearts, Lord. We give you our souls. We give you our minds, Father God. And let you be glorified in this life, Lord. Lord, receive this worship. Receive ang papuri at pagsamba ng iyong mga anak, Lord. Touch each and every one of us, Lord. And let you be glorified, Lord. Kinakalimutan namin, Panginoon, ang aming mga sarili. So we can focus on the cross. So we can finish the race that you have given us. So you can finish, Lord, yung purpose na ibinigay niyo sa buhay ng bawat isa sa atin. And Lord, we receive your presence, Father God. Hallelujah. And let you be exalted, Lord, this morning. Let you be glorified alone. I exalt thee. Yes, God. Hallelujah. Yes, God, patuloy ka namin pupurihin. Araw at gabi ka namin sasambahin, Panginoong Isus. Nais namin, Panginoon, na patuloy na marasan namin ng iyong presensya. Andito po kami lahat nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoong Isus. Na ang hangarin namin maranasan ka. Maramdaman namin ang iyong presensya. Hindi po kami aalis ng iyong tahanan, Panginoong Isus, na hindi ka namin naranasan.
Masaya kaming magpupuri at ang kasiyahang ito ibabahagi rin namin sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming nakakasalamuha sa araw-araw naming buhay. Kaya kami, Panginoon, patuloy na magpupuri sa iyo. Patuloy ka namin sasambahin sapagkat kayo po ang Diyos na dapat sambahin, papurihan sa aming mga buhay. Kayo po ang nagbigay sa amin ng kaligtasan, kapayapaan in the name of Jesus na tinatamasa namin ngayon, Ama. Salamat po sa presensya mo na dumaloy sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Tunay nga, O Lord, na kung hihilingin namin na maranasan mararanasan ka namin. Tutugunin mo kami sapagkat kayo po ay Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Kaya sa umagang ito, wala po kaming itataas, Panginoong Sus, kundi ang iyong pangalan lamang. Kundi ang iyong presensya, ang banal na Espiritu lamang ang aming itataas sa umagang ito. Kaya po kami nagpapasalamat, O Lord, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, muli po ay dumako tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Salamat worship team sa pagdadala niyo sa amin sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Alam ko na lahat ay nakaranas, lahat tayo nakaramdam ng presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang awitin. Tunay nga na kung ang bawat awit ay ating isa sa puso, ay ito'y ating mararamdaman. Kaya sa umagang ito, ay dumako tayo sa ikalawang bahagi. Ito yung bahagi kung saan tayo ay magkakaloob sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po ng ating Panginoon sa ikalawang Korinto 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Madalas po naririnig natin ang verse na ito. Dahil ang nais ng Diyos ay makapagbigay tayo. Kaya sa umagang ito, hawakan natin ang ating ipagkakaloob sa ating Panginoon. Ito po hindi sa pilitan, kundi ang sabi ng Panginoon, bukal sa puso at hindi napipilitan lamang, sapagkat ang nagbibigay ng bukal sa puso at may kagalakan ay mas pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Sabi ko nga dati, kung magbibigay tayo ng 100 euro, kung masakit naman sa bulsa, masakit sa ating kalooban, hindi rin po tayo pagpapalain ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon nakatingin po siya sa puso, hindi po siya nakatingin sa laki ng ating ibibigay. Kaya hawakan po natin ang ating ipagkakaloob at ipanalangin natin ito. Aman Diyos, salamat po sa muling pagkakataon na makapagkaloob kami sa iyo. Ang dalangin namin ay magamit po ang mga kaloob na ito sa patuloy na ikilalago ng iyong mga gawain sa mga misyon, Panginoon, sa iba't ibang bahagi ng mundo, Panginoon, na kung saan ay binuksan mo upang patuloy na lumaganap ang iyong mabuting balita. Kaya Lord, patuloy na pagpalain mo ang mga kapatiran, ang lahat po ng naririto sa iyong tahanan, ganoon din po ang nasa mga live streaming na nakikinig at nanonood, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy po kami makapagbigay, makapagkaloob, O Lord, ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Marami pong salamat. Magandang umaga po. Salamat po sa patuloy na pagkakaloob po ninyo. Natutugunan po yung pangangailangan ng ating iglesia. At hindi lang po yun, kundi nakakasuporta din tayo kahit papaano sa mga mission po natin sa Pilipinas. Ano po? Pagpalain po ng Diyos ang ating pagkakaloob ngayong umaga. So, akin pong wini-welcome ang aking may bahay, si Pastora Lerma. Siya po ang ating mensahera ngayong umaga. Bago po ay i-play muna po natin.
medyo malabo lang po. Pero nakita niyo po kung paano ang God ay kumikilos sa Udine. Glory to God. Nasimula na kung paano halos wala nang uma-attend. Halos lahat ay nagkanya-kanya na. Pero muli, binabalik ng God ang bawat isa. Amen? Purihin ng Panginoon. Karapat-dapat lamang na ibalik ang papuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ako po ay kanina habang ako ay nag-worship, binalik po ng Panginoon sa akin yung kung saan yung nandun kami sa AGR. Ako ay nandun ako sa dulo, nasa dulo ako. Siguro 1 oras na kaming nag-worship noon. Nung idilat ko yung mata ko, nandun ako sa may unahan. Ay ko, paano ako nakapunta doon? Nandun ako sa dulo, nakapunta ako sa unahan. So ganun kumilos ang Panginoon. Minsan hindi mo inaasahan, hindi mo pinaplano, pero ang God ang magdadala sa iyo kung saan niya nais. Amen. Magtiwala lang tayo at sumunod kung ano yung kanyang pinagagawa. Looking unto Jesus, sabi po sa Hebreo 12:1 hanggang 3. Pasensya na po kayo kung na-German ko. Pakibasa nga po. Sabay-sabay po tayong basahin. Sunod. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Tunay nga na napakabuti mo, O Diyos. Ikaw na makapangyarihan sa lahat, ang patuloy, Panginoon, na nangungusap. Salamat, God, sa pagbasa ng iyong salita. Ikaw ang patuloy na mangusap, O Lord God. Ang mensahe na ito ay matanim sa aming puso, O God. Buksan mo ang aming spiritual na mata. Makita namin ang iyong kalooban, ang iyong kabutihan, ang iyong plano. Yes, God. Salamat, O Lord God. Salamat sa gagawin mo sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ano pinapakita ng verse na ito sa Hebrews 12:1? Pinapakita na the Christian life is a race. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Kaya? Napipicture nyo ba ang inyong sarili na kayo ay mananakbo? Meron akong isang kilala na talaga namang mahilig siya sa sport. Talagang inaano niya yung kanyang, sinasanay niya yung sarili niya. Ginagawa niya, nagpa-practice siya, nag-i-ensayo siya para sa pagsali niya sa isang race, sa isang takbuhan. Sa isang takbuhan, bilang atleta, nangangailangan ng pagdidesisyon. Kailangan pag nagdesisyon ka bilang atleta, bilang mananakbo, bilang kailangan mo ng isang meron kang determinasyon. Hindi pwedeng pag nandun na tayo o pag nandun na ang isang manlararo, hindi pwedeng tatakbo ka uli o babalik ka o aayaw ka. Di ba hindi?
Kailangan mayroong determinasyon. Determinasyon ka sa iyong ginagawa. Kailangan alam mo kung ano yung ginagawa mo. 'Di ba? So nakasama yung pagsasanay. Hindi umaatras, hindi umaayaw. Kahit na masakit na yung mga binti, masakit na yung mga muscle, syempre, nandyan yung ano. Pero bakit? Bakit magpapatuloy? Dahil merong, 'di ba? May reward. Meron tayong tinutukoy. 'Di ba? Hindi naman pwedeng basta ka na lang tatakbo kung saan mo gusto, pwede. Kailangan ng pagtitiis. Amen? So, ganun din. Ganun din bilang mananampalataya. Nagdesisyon tayo. Ang bawat isa ay nagdesisyon na sumunod sa Panginoon. Ang bawat isa ay tinawag na magdesisyon. Dapat alam natin yun. Dapat alam natin yung kinakakatayuan natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo naglalaro lang. Hindi tayo, pagkatapos ng nakaranas tayo ng ay aatras na tayo. Hindi. So, ganun ang manlalaro. Ganun pinapakita ng Diyos. Kahit na mahirap, kahit na masakit na ang mga binti. 'Di ba habang tumatakbo, doon nabibuild yung muscle. 'Di ba? Habang tumatakbo lalo kang umaano kasi nandoon pa yung mga nasa paligid mo, talagang iaano kanila, i-cheer kanila para magpatuloy. So, ganon din. Ang bawat isa, tayo ay isa sa Panginoon. Isa tayo ng layunin. Hindi tayo naghihilahan. Hindi, tumigil ka na. At hindi mo na kaya. Hindi. Diba i-cheer pa natin sila? Sige, ipagpatuloy mo. Ipagpatuloy mo. Amen? Kasi meron tayong tinutumpok. Meron tayong, may goal tayo. Tinutumbok. Diba? So, ganon. Ang nakakatuwa kasi na pinili ang bawat isa. Ang bawat isa ay pinili. So, minsan tayo napapagod na. Minsan parang ang hirap-hirap, parang ang gulo-gulo, parang lahat na lang ay puro negatibo ang nakikita. Diba? Diba? Pero anong kailangan? Kailangan ng pagtitiyaga, perseverance. Kailangan ng disiplina. Kailangan ng, ano pa? Amen. Pag nakikita natin ang bawat isa ay humihina, anong dapat natin gawin? Cheer up natin sila. Huwag nating hilahin pababa o kunti. Hilahin natin pataas. Dahil isa tayo sa Panginoon. Tayo ay pamilya. Walang maiiwan. Amen. Dahil meron tayong goal. Ang goal natin, di ba, ang manglalaro, yung yung reward, yung gold. Pero tayo, si Jesus. Yun ang tinutumbok natin. Na habang narito tayo, tayuan natin yung ating pananampalataya, yung pagkakatawag sa atin. Amen. Next slide. Focus on Jesus. Sabi sa Hebreo
12:2. Next slide, anak. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sa Tagalog, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. So, sinasabi sa atin na tumingin tayo. Ituon natin ang ating paningin sa Diyos. Minsan napakadaming attraction. Napakaraming kumukuha ng atensyon natin. Kahit yung humawak lang tayo ng telephone ng hindi, mamaya, 1 oras na pala nating hawak. Minsan nakatingin tayo sa ating asawa, mamaya nakikita natin na yung yung kanyang mali, yung kulang. Nakikita natin yung kamalian, nakikita natin yung kakulangan ng ating asawa. Di ba? Sabi nga, iba daw yung tinitingnan sa tinititigan. Di ba? So, hindi ganon kadaling mag-focus. Dahil minsan habang talagang tumatakbo tayo, dami nating nakikita. Bakit siya ganon? Yung kanyang pantalon, ganito. Bakit? Ang dami natin na-attract ng attention natin. Na hindi natin naaalintana. Nagkakaroon na yun ng merong nangyayari sa po. Sabi nga sa Matthew, na ang ating mata daw ang siyang pinto ng ating buhay. Kung ano yung pinapanood natin, yun ang nag-aano sa atin. Nagbibuild ng kung ano sa ating puso. Manood ka ng nakakatakot, matatakot ka. Manood ka ng mga love story, mai-inlove ka. Kung ano ang iyong pinapanood. Diba? Pag nakita mo yung mali ng iyong katabi, hindi mo na siya tatabi. Pumunta ka na sa... So ano man ang iyong sitwasyon, tayo ay nananawagan ang Hebreo na tumingin tayo sa Diyos. Amen? Kung napapagod ka, ituon mo kay Jesus. Kasi ang kulit-kulit niya eh. Kasi paulit-ulit na lang. Nahihirapan na ako. Diba? Look unto Jesus. Kung ang mga bata ay ang kanilang atensyon ay mahirap natin anong atensyon nila dahil paiba-iba. Pero ang mga matanda, pagka nawili sa isang hindi na. So kailangan maging maingat tayo. Maging maingat tayo. Dahil tayo ay mananakbo. Kailangan nating pagpatuloy. Marami tayong makikita. Marami tayong maririnig. Pero dapat alam natin kung sino tayo. Amen? Kahit na anong problema, dapat alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Amen. What do we see when we look at Jesus?
siguro makita natin sign ng suffering, yung hirap. Diba? Yung sakit na dinanas ng Panginoon. Tayo, pag nadapa lang nakakarinig lang tayo ng hindi na tayo aattend. Diba? Totoo ba yun? Wala dito nun. So, ang Panginoon hindi siya tumigil. Hindi siya umayaw. Imagine, kung hindi niya tinuloy yung sa cross. Nasaan tayo? Sa palagay niyo, nasaan tayo? Amen? Diba? Pero pinagpatuloy niya pa rin. Kahit na duraan siya, kahit na bugbugin siya, lagyan ng tinik. Diba? So, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Hindi niya tiningnan yung sitwasyon niya noon. Tiningnan niya yung mangyayari sa 2026. Amen? Kung ikaw man nahihirapan ngayon, huwag kang huminto. Ang Diyos kasama mo. Napagtagumpayan niya na. Amen? Tingnan natin yung susunod na generasyon kung hihinto ka. Ang mundo ay pasama ng pasama. Kung hihinto ka, paano na ang susunod na generasyon? Diba? Kaya narito tayo. Pagpatuloy natin yung ating nasimulan. Amen? Next slide. Isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga kasalanan upang hindi kayo manlupaypay upang hinaan ng loob. Kapag dumadating kayo sa sitwasyon na hindi nyo na kaya, isipin nyo ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kapag, next slide, anak. Amen. Ano yung sinasabi sa Amos? Pakibasa nga po. Ito yung gusto ng Panginoon eh. Ito yung gusto niya. Hindi niya sinabing, sige, mag-ano pa kayo ng maraming mga, event. O na maraming, ang sabi niya, seek me and live. Amen? So, kailan ba natin nabuklat ang Biblia? Diba? Kailan natin narinig ang kanyang salita? Humihinto na ba tayo? Humihinto na ba tayo? Napapagod na ba tayo? O tayo ay lalong lumalakas? Amen. Habang tayo ay nagbabasa ng kanyang salita, ang Diyos mangungusap sa'yo. Hindi ka manabago ng iyong ina, ng iyong kapatid, ng iyong kamag-anak. Ang salita ng Diyos ang
ang magbabago sa iyo. Amen? So huwag tayong magsawa. Hindi man natin nakikita ngayon, darating ang araw, pakikita ng Diyos. Dadaling ka niya kung saan niya ibig. Next slide, anak. Makikita natin yung hindi na natin makikita yung kamalian ng iba. Makikita natin yung pag-ibig ng Panginoon. Yung gagawin niya sa buhay ng bawat isa. Maraming kaluluwa ang babalik sa Panginoon. Maraming kaluluwa ang matatransform. Diba? Kung hindi ka hihinto. Amen. Maikli lang itong gusto kong i-ano sa inyo. Bago ko tawagin si pastor para ilipat sa kanya yung baton. Gusto kong iwan sa inyo. Ano ang nakikita nyo ngayon? Hirap ba kayo? Kasi kung titingnan natin ang sarili natin, either na lumakit ang ating ulo dahil sa ating kagalingan, o lumiit tayo dahil sa ating kakulungan. Pero ano ang sinasabi ng God? Ang sabi ng God ay tumingin tayo sa Kanya. Amen. Yun lang po ang gusto kong i-answer. Thank you, Sister Irma. So, napakaganda po. Ang mensahe po ay focus on Jesus, the author and finisher of our faith. So, maraming bagay na kung saan nagiging hadlang para hindi tayo makapokus. Siyempre, kilala natin ang ating mga sarili. Hello. Anak, pakiano na itong video, pasuyo ng isa. Yung video. Yan po yung nangyari ng 1992 sa isang magaling na manlalaro ng England.
Derek Richmond po ay siyang pambato na inaasahan siya ang mananalo dito sa paliksahang ito. Subalit sa ganung pangyayari. Pero 65,000 crowd ang nanonood sa kanila na nakatuon yung mga mata sa kanya dahil tapos na yung takbuhan, pero si Derek Richmond patuloy pa rin tumatakbo. So sa madaling salita, yung media sinabi sa kanya doon ay pwede ka nang tumigil dahil tapos na ang takbuhan at saka pilay ka na. Pero ang sabi ni Derek Richmond, pinapunta ako ng bansa ko dito para tapusin ko yung takbuhan. Tayo ganun din. Sa bawat isa sa atin, may takbuhang pinatatakbo ang Diyos sa bawat isa sa atin. At kailangan din natin tapusin ang takbuhang pinatatakbo ng Diyos sa bawat isa. Pero maraming tao ang nakatingin sa atin na kung saan masasabi natin na tinapos ko yung takbuhan. At ang sabi ni Lord, kapag napangyari yung takbuhan na yon, well done, my good and faithful servant. Kayo po ba nandiyan pa? Sabi po, kalimitan kasi sa ating pagtabo, napakahalaga yung preparasyon. Naniniwala kayo doon, napakahalaga ng preparasyon. Kasi kapag tayo ay mula nang dumating si Jesus sa buhay natin, ito na yung umpisa. Kailangan natin mag-prepare. Maraming tao nag-umpisa pero hindi nila natapos. Kasi bakit? Kulang sa preparasyon. Ang isang mananakbo, kailangan siya isang disiplinado siya. Bilang tayo mananakbo ni Kristo, dapat alam natin yung pagkakatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. At napakahalaga yung motibasyon. Narinig ko sa bawat isa sa atin. Kasi kapag determinado ka, gagawin natin for the sake yung price na nakahanda para sa bawat isa sa atin. No? Kapag determinado ka, walang mahirap. Kapag determinado tayo, walang mahirap. Sa kasama yung pagpapagal. Kapag determinado, hindi ka agad nag-give up. Katulad noon, pilay na nga pero hindi nag-give up. May mga bagay sa buhay na kung saan, ano ba yung nagpapabagal minsan sa takbuhin natin. Pero wag tayo doon kaya nga, focused unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kapag alam mo yung pagtawag sa iyo ng Diyos, anumang hadlang, hindi yun makakapagpigil sa pagtawag sa atin ng Panginoon. Hello? Hindi tayo kayang pigilan doon. At isa pa, kapag determinado, may katagumpayan na naghihintay para sa iyo. Kayo po pinandyan. Focus on Jesus. Kasi bakit? Kapag si Lord ay sinamahan ka, magagawa mo ang lahat ng bagay dahil kasama mo siya. At napakaganda dito dun sa senaryo na yon. Minsan pag pinanghihinaan ko, tinitingnan ko yun, lagi kong pinanonood. Alam niya yung, bawal kasi tumakbo, pag iko'y nasa takbuhan, bawal nang bumaba doon sa oval na yon. Pero nakita niyo may lalaki na bumaba. Wala nakapigil doon. Alam niyo kung sino yon? Yung tatay niya. Ganon din naman sa takbuhin, pinatatakbo sa atin ni Lord. Kapag pinanghihinaan ka, dadamayan ka ng ating tatay. Mayroong nakatingin sa'yo at alam yung kahinaan mo at yun ang magmomotivate sa'yo para samahan ka, para tapusin yung takbuhin pinatatakbo sa'yo ng Diyos. Nakikita ba natin ang ating sarili na tayo na sa isang takbuhan? Ngayon pa lang tayo nag-uumpisa. And I pray, walang makapigil sa atin sa pagtakbo natin sa Kristiyanong buhay. Amen? Sabi po dito, sa salita ng Diyos, sabi po ng 2 Timothy 2:3 and 4, makibahagi ka sa paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus.
Katulad ka dapat ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba panggawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. So isang sundalo, inalantulad din tayo sa isang sundalo na kung saan hindi tayo nakikihalubilo kung ano mga babagay, kundi ang kanyang naisin, mabigyan niya ng kaluguran ang kanyang opisyal. Tayo din ay ganoon, mabigyan natin kaluguran ang Diyos. Amen? Tapos sabi, ganun din po dito, ituloy ko po hanggang 5, hanggang 7 po ito ng aklat ng Timothy. Ganun din naman, katulad ka dapat ng isang manlalaro, hindi siya makakakuha ng gantimpala kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. So siyempre, ang bawat laro, meron siyang rules. Kailangan din natin sumunod sa rules para hindi tayo magkamali. Kasi minsan, akala mo nanalo ka, pero hindi ka naman sumunod sa alituntunin, talo ka pa rin. No? Kaya lahat ng bagay may rules. Kaya sa sports, sa lahat ng bagay, even sa loob ng iglesia, may rules. At kailangan din nating sumunod. At kapag tayo sumusunod, yun po yung nagiging, covering po natin yun. Ano po? Para tayo ay magtagumpay. At isa pa, katulad ka rin dapat na isang masipag na magsasaka. Hindi pa siya unang karapat dapat tumanggap ng bahagi na sa ani? Pag-isipan mo mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Ano bang ginagawa ng mga magsasaka? Ano bang ginagawa ng isang manlalaro? Ang isang manlalaro ay kalimitan, disiplinado ang isang manlalaro. Siyempre, habang siya ay naghahanda dahil ang layunin niya, makamta niya yung gantimpala. Kaya ang isang manlalaro, siya ay prepare. Walang manlalaro na kung saan tumatakbo na mayroon daladalang bag sa likod. Nakakita ba kayo ng manlalaro na may daladalang bag? O di kaya may daladalang sako ng saging na tumatakbo? Ang isang manlalaro ay nakasuot siya ng lahat ng magagaan. Magagaan ng yung manipis na sandok, manipis na short, magaan na sapatos. Kasi para magaan ang kanyang takbuhin. Ganun din naman tayo bilang mananakbo ng Panginoong Hesukristo. Dapat walang mabigat habang tayo ay tumatakbo. At napakahalaga din na may kasama ka din. Kasi pag sa isang takbuhin, team po ito, hindi ka tumatakbo na ikaw lang. Yung totoong layunin sa takbuhan, kalimitan meron silang 4. Bakit? Kasi iyon ang kasama mo, magmo-motivate sa iyo para ituloy natin yung takbuhan. Halimbawa, pinanghihinaan na yung isa, may kakalipit sa iyo, kaya pa natin to. Kaya pa natin to. Malapit na. Ganon din naman sa ating buhay kapag tayo dumadating na pinanghihinaan din tayo sa takbuhan natin, mayroon kang kapatiran na magmamotivate sa iyo na kaya natin ito, kapatid. Kaya po pinandyan. Kaya napakahalaga, even sa totoong takbuhan, makikita natin, even yung mga crowd, doon sila nag-aabot ng tubig, nag-aabot ng kung ano-no, habang sila tumatakbo. Yung crowd ang nagsasabing, sige, tuloy ang takbuhan, tuloy ninyo, may mag-aabot sa inyo ng tubig. Hanggang sa matapos natin yung takbuhang pinatatakbo sa bawat isa. Hindi naman lahat ay 50 kilometers. Ang iba hanggang 10 kilometers lang. Pagkatapos ng 10 kilometers, meron na silang reward doon. Kasi yun lamang yung kaya nilang takbuhin. Pero yung matagal na takbuhin, kasi lagi na, sa Vienna kasi may 1, merong Vienna Marathon na sinasabi. At kalimitan ang nananalo, yung mga taga Ghana, Africa. Kasi wala silang ginawa, kundi tumakbo ng tumakbo. Para sa malaking gantimpala. Kaya, bibihira ang Pilipinong nananalo sa marathon. Kasi sila, ang papayat nila, ang gagaan na, talagang ang mga binti, ang ninipis na mga binti, ang bibili sa takbuhan. Ang mga Pilipino, walang manalo. Ang sarap kumain. May sinigang, may sausawang pang bagoong. At as isasalim mo sa marathon. Kailangan disiplina. Kung gusto natin na lumakas sa takbuhin ng Panginoon,
disiplina. Ganon din naman sa bawat isa sa atin. Pero naisin ko sa bawat isa sa atin ngayong umaga, lahat ng kabigatan natin, ibigay natin sa Diyos. Upang sa ganon, maging magaan ang takbuhing pinatatakbo sa atin ng Panginoon for the glory of God. Amen? At panghuli, dito ako magtapos. Kalimitan kasi, ang kalimitan, ang challenges natin sa ating pagtakbo, yung sa natural na tumatakbo, yung over fatigue. Tumitigil sila. So sa atin naman, kaya nga, sa takbuhin natin dito, sa Kristiyanong buhay, dapat balanse lang. Kasi, pag binigay mo, buong araw mo, lahat na lamang, maganda yung spiritual. Pero, kailangan balansehin din natin. Kailangan yung social life mo, yung iyong sa kalusugan mo, spiritual life, balanse. Ngayon, kapag buong araw mo, maganda yung sa spiritual, mataas na mataas din tayo, pero baka naman merong bagay na nakaligtaan ka na. Punong-puno ka na sa spiritual mo, pero hindi ka naman marunong kumunik sa tao. Di kulang ang iyong social life. Paano mo ngayon ibabahagi si Kristo sa iba? Napuno ka lang, pero hindi mo naman maibigay. Kailangan balansihin natin. Punong-puno, pero napakaganda. Balansihin natin, mataas ang spiritual natin, malusog ang ating pangangatawan, makikita natin, kitang-kita kung paano tayo mamuhay bilang isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Never give up. Katulad na nakita natin, huwag kang mag-give up. Konting tampuhan lang yan. Huwag kang mag-give up doon sa tampo lang. Mag-give up ka kung talagang dapat mahalawak yung iyong pangunawa sa paglakad natin sa spiritual. Ito, kalimitan, nag-give up sila dahil sa kasobrahan na. Minsan, na-over ng training. Tapos, tatakbo ka. Kailangan mo din magpahinga. Hello? Yun ang kalimitan. Kaya maraming mga atleta ang nag-give up. Katapos, kakulangan sa motibasyon. Na kung saan, para bang pagod na ako, ayaw ko na. Wala na tayong aasahan doon. Kapag ang isang tao ay tumigil na, ibig sabihin, wala nang motibasyon. Pero napakaganda, namumuhay tayo ngayon sa mundong ito na kung saan napapaligiran tayo ng mga crowd na kung saan nagsasabi sa atin, magpatuloy ka kapatid, magpatuloy ka kapatid. Malapit na. Malapit na natin makantaan yung gantimpalang. Amen? Ano po sabi dyan sa salita ng Diyos? Sa Philippians 3:14. I press on to reach and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Nagpapatuloy ako sa hanggan upang makamtan ang gantimpala. Yun po ang sinabi ni Apostol Pablo. Na kung saan, yung matanggap niya yung heavenly prize. Kaya nga, yun po yung inaantay natin. Yun po yung inaantay natin. Na kung saan, huwag tayong, sa kabila ng ating paglakad, hindi tayo titigil. Kasi may nakahandang gantimpala, makalangit na gantimpala na naghihintay sa bawat isa sa atin. Huwag lamang tayong titigil. Kasi maraming bagay na kung saan pwedeng pumigil sa atin. Pwedeng pumigil sa iyo, katabi mo. Hello? Tingnan nyo nga yung katabi. Pwede kayong patigilin na yan. Pwede ko kayong patigilin. Pero, ang Biblia nagsabi, focus on Jesus, the author and finisher of our faith. Hindi nakasalalay sa akin, hindi nakasalalay sa mga katabi ninyo, ang nakasalalay ito sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. I pray, walang makapigil sa atin. Walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kayo po ba nandyan? At kapag yun ang ating ginagawa, kahit na
ang bigat-bigat na kapag naalala mo ang ginawa ni Lord Jesus, magpapatuloy ka. Magpapatuloy ka. Kasi bakit? May ginawa si Lord sa buhay natin para maging pagpapala din tayo sa karamihan. Kung papaano ikaw pinagtagumpay ng Lord, yung sumusunod sa iyo, magtatagumpay din for the glory of God. Kayo po binandyan, hindi aksidente na tayo ay tinawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi yung bang, hindi ka itinulak. Tinawag ka ng Diyos para sa isang takbuhan. Na kung saan ang naisin ng Diyos, magtagumpay ka sa takbuhin, binibigay ng Diyos para sa iyo. Kayo po binandyan. And I pray, makamtam natin to sa tulong ng Diyos. No? At yung mga kapatiran natin, magpalakasan tayo na kung saan magagawa natin, malalampasan natin. Maitanghal si Jesus sa mga buhay natin for the glory of God. Palakpakan natin si Lord. Tayo po natin tumayo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Patuloy tayo manatili sa presensya ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah, Jesus. Patuloy po na mangusap si Lord sa bawat isa sa atin. Hindi lang na ang salita ng Diyos ay atin lamang narinig, kundi ang aking panalangin, ang salita ng Diyos ay pumasok sa ating mga puso. Hindi lang natin ito nalaman. Kasi kapag ang salita ng Diyos nakarating sa pusong ito, magkakaroon ito ng transformation. Transformation na kung saan makikita mo, hindi dahil sa iyong lakas, kundi dahil sa lakas ng Diyos, na bago tayo sa ginawa ng Diyos. Kailangan lang natin, Lord, tinatanggap ko ikaw. Tinatanggap ko yung pagtuturo mo. At ito yung patuloy na mag-motivate sa akin na ipagpatuloy ko yung takbuhang pinatatakbo mo sa akin. Kapatid, anong kabigatan na mayroon tayo? Surrender natin sa Panginoon. Para sa ganon, tumatakbo tayo, wala tayong kabigatan sa buhay. Ang sarap lumakad kay Lord na walang kabigatan. Siya sa atin natin ang ating mga puso. Baka meron tayong mga bagay na kung saan pwedeng maging hadlang para tumigil tayo. Alam nyo, kapag nangyari yon, natitigil tayo, hindi mapapangyari yung napakagandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ibigay natin sa lahat kay Lord yung lahat ng kabigatan natin. Even problema, ibigay natin kay Lord. Lahat ng sama ng loob, ibigay lahat kay Lord. Upang sa ganon, magaan. Hallelujah, Jesus. Pwede pa natin siyang taasan ng kamay habang tumutugtog muli ang worship team. Gawin natin itong panalangin. Hallelujah, Jesus. I have decided to follow Jesus. Pwede niyong ihakbang ang inyong mga paa papunta kay Jesus. Nais ba natin sumunod kay Lord Jesus? Pwede lumabas muna tayo sa sandali sa ating kinauupuan. Humakbang man na tayo kahit 3 hakbang lang.
turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. For the last time, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Thank you, Jesus. Father God, patuloy ko yun na mangusap sa amin takbuhin. Na nais mo mapangyari po sa amin. Hinihingi po namin yung pagsama mo. Nasaan man kami dadalhin sa takbuhin ng aming pananampalataya. I pray, ingatan niyo po kami. Kung saan dumadating yung aming panghihina, ikaw po, Panginoon, na magiging kalakasan namin. Patuloy kami tumingin sa krus ni Kristo, na kung saan nakaranas ka ng paghihirap, nadama mo yung sakit, even sa huling yugto ng pagpako sa krus, tinapos mo ito, Panginoon. Makita po namin ito, Panginoon, na kung saan ikaw naman ay mabigyan namin kayo ng kaluguran sa paglakad namin ito sa iyo. Ingatan niyo po kami. At maging daluyan kami ng pagpapala sa karamihan sa sino mang dadalhin mo sa bawat isa po sa amin. And your name be glorified po. Pagpapala po na nagmumula sa iyo ay dumaloy sa bawat isa. Ingatan niyo po ang aming buong sambahayan.
matapos po namin yung takbuhin na pinatatakbo niyo po sa buhay ng bawat isa. Huwag namin kalimutan yung salita, focus on Jesus, the author and finisher of our faith. Your name be glorified, Father God. Maingat ko pong binabalik ang papuri sa iyo. Pasasalamat. In Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. A shout of praise. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po'y mag-pray. Huling panalangin po natin. Father, help us to be the people in the church that you have called us to be. A people who always build up and never tear down. Who always encourage and never discourage. A people in the church who takes a message of hope everywhere we go, to everyone we meet. In Jesus' name. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa amin. Minsan ba ako? May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya'y papurihan, siya'y tagsambahin, kasi may gagawin. Minsan ba? Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, at siya'y may gagawin. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos,